Ano't nagbagong isip niyo, senyorita? Mukhang hindi na ako makakabalik pa dito. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Ahora mismo. Palayain. Salamat po. Sorry. Amigo, saan ka na naman nagtungo? Patawad, amigo. Tayo na. Bueno, sige na. Sumakay na kayo at bibili lang ako ng pasalubong. Hintay muna, Binibining. Ilahad mo ang mga palad mo at may bibigay ako sa'yo. Ano po, sir? Basta't sundin mo na lamang, Binibining. Paano niyo po na... Mabuti kang tao, Binibining Maria Clara, at mawaid sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ang iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sila. Tagal na niya na. Yang hikaw mo na yan, yung debo mo pa. Siyempre, inaalagaan ko pa rin. Regalo mo. Sobra po. Ito lang po ang kaisa-isang regalo sa akin ng mama ko. Ano nga po pala nangyari dun sa babae nung binawi niyo to? Pinalitan ko ng salapi ang iyong mga hikaw at agad naman pumayag ang mga gwardiya sibil. Oh, sir, salamat. Maraming salamat. Jesus Mario! Yusef! Yeah. Paano bang iniiyak mo riyan? Uuwi na ako sa San Diego si Ibarra. Papa, nagpaalam na ho siya sa akin. Ano bang ikapapanglaw mo? Eh di ba't pinagbabakasyon ko kayo ng tiya mo sa San Diego? Tumahan ka na, ha? Tinitiyak ko sa'yo. Magkikita kayo doon ng nobyo mo. Pero kailan ho pa? Kahit bukas, kung ibig mo. Basta makuha mo lang lahat ang mga gamit mo sa biyateryo. Ha? Tana. Paumanhin mga hermanas, labis lamang natuwa ang aking kapatid sa napakagandang balitang sinabi ko sa kanya, kaya't siya ay nakalimot at agad akong niyak. Kapatid lang pala.
Sir, usapan natin pinsan mo ko, di ba? O bakit ngayon kapatid na? Okay, dahil hindi masagwang magyakap ang mga magkapatid. At unang-una, hindi ka dapat yumayakap sa isang lalaki na hindi mo naman asawa o hindi mo kaano-ano. Pasensya na po. Hindi naman kasi big deal ang hug ng 2022. May binubulong ka na naman. Wala. Nagdarasal ako. Humingi ako ng tawad sa bigla kong pagyakap sa inyo. At nagdasal din ako na sana talaga Clay na lang ang itawag niyo sa akin kasi ayoko talaga naririnig yung pangalan. Maraming salamat po ulit sa pagsauli sa akin ng higaw ko. Napakabait niyo nga talaga. Ibang-iba kayo sa mga lalaking nakilala ko. At bakit kayo nagtatawanan? Kesta pasando. Walang ano man ito, amigo. Halika na. Saan nga pala ang iyong kutsero, amigo? Amigo, hindi tayo makakarating ng San Diego kung gagamitin natin ang uugod-ugod naming kutsero. Kaya ito, kinakas ko ng aming kaleso mula sa kanya. Hindi ba magagalit ang iyong pamilya? At kakayanin mo bang magmaneho hanggang sa San Diego? Hindi ba 7 taong kang nawala rito, amigo? Marami na akong mga panibagong kaalaman na hindi ko pa na ipapamala sa'yo. Agaya nito. Sumakay ka na, amigo. Bueno. Maria, paalis na. Bakit mo sinindihan? Para saan yan? Utos ho ito ni Papa. Sabi niya ay magsindi raw ako ng mga kandila para sa mahal na po ang San Roque. At ang mga patron ng mga manlalakbay. Pati na rin kay San Rafael para sa ligtas na biyahe ni Crisostomo pa San Diego. Pati na rin ang Nuestra Señora de la Paz. Buen viaje. Es verdad, iha. Natitiyak kong pangangalagaan ng mga santa ang paglalakbay ni Ibarra. Lalo't higit napakarami ng mga tulisanes sa daan. Hindi yata ako makakatulog ngayong gabi. Ako'y lubos na nag-aalala. Huwag ganon. Magdasal ka ng mataimtim at natitiyak kong talagang titinggin ito ng langit. At pagkatapos nun aalis tayo pa Biaterio. Buenos días, Padre Sibila. Buenos días. Crisostomo Ibarra estaba aquí antes, padre. Acaba de irse. Le estaba buscando a usted. ¿Por qué? Hindi binanggit ni Senyor Ibarra ang kanyang pakay, subalit palagay ko ito'y ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ako natatakot kay Crisostomo Ibarra. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Crisostomo Ibarra es un hijo de diablo. Alasan mo na yan. Napag-utusan lamang kami.
2 taon na kayo hindi nakapagbayad. Batid niyong ito yung may kaparusahan. Paumanhin, Ginoo. Umaasa po kami sa aking aanihin. Ngunit bumagyo po kailan lang. Kaya nabulok po lahat ng aanihin Hindi ko ko. na suliranin yun! Wala kayo may babayad na tributo. Batid niyong kayo papatawa na kaparusahan polo ay serbisyo. Kaya sabi ko sa inyo, wala kayo pambayad, ito na ang magiging kabayaran. Huwag po, Ginoo! Wag po! Alasan mo na yan. Wag niyo po kukunin ang anisan ako! Hindi na po kayo maaari. Bawa po kayo! Wag po! Wag po! Bawa po kayo! Pagmula ng pagdating ko, ay pawang pagdurusa lamang ng mga maliliit na taong aking nasaksihan. Wala talagang pagbabago ang Las Filipinas, amigo. Amigo, ingatang may ibang makinig sa'yo. Ayaw natin ka pumapahamak sa mga praile. Kahit po dun sa pinanggalingan ko, ganun din. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Yung mayayaman, mas yung mayaman. Eh, ganun talaga. Mas masipag at mas matalino ang mga mayayaman. Kaya higit pa silang yung mayaman, hindi ba? Tama ang isang praile sa palagi niyang sinasabi na likas sa tamad talaga ang mga Indio. Kaya't sila yung naghihirap. No, sir. Mali kayo. Amigo. Anong alam mo? Ha, babae? Marami, sir. Unang-una, hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Sa Beaterio, hindi mo yata nabanggit sa akin yan. Beaterio. Di halata nag-aaral ka sa Beaterio. Binibini. Hindi pa ako tapos. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Alam ko na ang trabaho niya, amigo. Isa siyang mujer libre. Mujer libre? Kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara at doon sa anak ng erehe at pilibustero na si Crisostomo Ibarra. Perdóname, oh Diyos. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Huwag na lang kayong tumuloy. Papa, nakapagbitiw na ho kayo ng isang salita. Babawiin niyo pa po ba? Malapit na tayong pumasok sa peligrosong daan na madalas pinagtatambangan ng mga tulisanes. Kaya binibining Clay, simulan mo na magdasal upang may ligtas ang ating paglalakbay. Marahil mas mabuti siguro kung mapahamak na lamang si Crisostomo sa kanyang paglalakbay kaysa matikman niya ang puot sa kanya ni Padre Damaso. Bumaba kayo! Baba!